Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng patuloy na sumusubaybay dito po sa programang Tinapay Mula sa Langit, ang pag-araw-araw po nating devotion sa salita ng Diyos. Ako po si Sister Tess ng CRC Dasmariñas Cavite, Daughter Church. Samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. Ngunit bago po ito, tayo po muna'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa panibagong umaga na ibinigay po ninyo sa amin. Samahan po ninyo kami sa aming pong pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Marami pong salamat sa pangalan mo, Jesus. Amen. Ang Bible text na babasahin po natin ay mula sa Leviticus 21 verses 1 to 4 na may pamagat na priests are forbidden from touching dead bodies. Ito ko po ay babasa mula sa Tagalog version. Ang sabi po, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga pari, sa mga anak ni Aaron, na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay. Liban na lang kung ang patay ay sa kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki, o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay. Dapat niyang pag-ingatan na siya ay huwag marumihan sa pamamagitan ng bangkay ng kanyang mga kamag-anak sa asawa upang hindi malapastangan ang kanyang pagiging pari. Sabi sa title, Priests are forbidden from touching dead bodies. Ito ay nagsasabing ang mga batas para sa mga pari sa panahon na ito ay naglalayong ipakita ang kadalisayan at ang paghihiwalay nito sa kasalanan. At ang sinasabing ang paghawak sa patay na katawan o touching dead bodies dito ay naglalarawan ng resulta o bunga ng kasalanan mula sa makamundo. Ano pat ang katawang patay na ay madaling nabubulok. Pinapaliwanag din na ang paring humawak sa mga patay na katawan ay mapapagsabihang gumagawa ng mga maruruming bagay. Sabi po sa verse 1 na ang sino man sa kanila ay huwag lalapit sa patay ay nagsasabing hindi lamang ito pagbabawal sa paghawak sa patay, ngunit pati na ang pagiging nasa parehong kwarto na kasama ang patay o ang paglakad, pakikipaglibing, ni ang paghawak sa kanyang libingan ay bawal. Ang paglapit sa patay ay isang seremonyal na nagdudulot ng pagkamarumi ng isang pari. Kaya nga, ang kaibahan sa mga reliyosong pagano mula sa kalapit na Israel, ang mga pari ay hindi naghahanda para sa paglilibing sa mga patay. Ang pagiging banal ay nagbibigay buhay at hindi gusto ng Panginoon na ang mga banal na pari ay lumalapit sa mga patay. Hindi rin nais ng Diyos na ang kanyang mga pari at ang pagsasamba ng mga ito ay mapapaloban sa mga patay, kundi dapat ay sa mga buhay. Hindi rin nais ng Diyos na ang mga pari ay lumalapit sa mga patay na napapakita ng isang kulto ng mga pagano. At ano po ang mga ito? Ang paghawak sa patay, ang paglakak sa tahanan, ang pag-aayos ng burol, ang sama-samang pagkain habang nasa burol. Sabi po sa verses 2 at 3, liban na kung ang patay ay kanyang ama, ina, anak, kapatid na lalaki o kapatid na dalaga na kasama niya sa bahay, ay sinasabing ang mga pari ay maaring makisama sa burol dahil ito ay kanyang mga malalapit na kaanak. Subalit sa verse 3, hindi nabanggit ang asawang babae, ngunit maaring may pagpapahiwatig sapagkat ang paring si Ezekiel ay nagdalamhati sa kanyang asawa. Datapwat nagpahiwatig lamang ng katahimikan para dito. At ito po ay makikita natin sa Ezekiel 24 verses 16 to 17. Sa kabuuan, ito po ay pagpapakita ng ilustrasyon ng isang pagiging dalisay at humihiwalay sa kasalanan na siyang dapat maging taglay ng isang pari. Ang isang bangkay o ang katawang patay na ay naglalarawan ng bunga ng kasalanan mula sa makamundong karanasan, sapagkat ang katawan ng isang bangkay ay madaling mabubulok at maaagnas. Kaya nang kapag ang kasalanan ay nanatili sa ating buhay, tayo ay mapupunta sa walang makabuluhang pamumuhay. Ang focus po ng verses na ito na ating binasa ay nasa verses 1 at 4. At ano po ito? Ito ay ang pagiging malayo tayo sa kasalanan. Na bilang isang Kristiyano, nais ng ating Panginoon na tayo maging isang dalisay, banal at kaaya-aya sa ating Diyos. Pinapatungkol lamang po niya na wag po nating hayaan ng ating buhay mapasama sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Tayo ay dapat na sumusunod sa ating Diyos gaya ng sinabi niya sa panahon ni Aaron
at ni Moises na huwag nating hayaan ang ating katawan ay malugmok sa kasalanan sapagkat ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. At dito naman po sa verses 2 at 3 bilang panghuli ay tumutukoy naman sa ating mga mahal sa buhay na sila ay tulungan nating huwag malugmok sa kasalanan. At paano yon? Ito ay sa pamamagitan ng panalangin at pagpapahayag ng salita ng Diyos at ng kabutihan niya. Ipakilala ang ating Panginoon na siya ang ating Diyos na mapagpatawad sa lahat ng kasalanan at nagbibigay ng kaligtasan. Sa ating pong pagtatapos, nais ko pong ibahagi ang verses na ito mula sa Awit 19 verse 13. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga salita ay malalayo po kami sa mga kasalanan. Salamat din po dahil ang tanging nais po ninyo ay manatili po kami sa kabanalan at kadalisayan mo. Hindi man po namin deserve, Lord, ang pagiging dalisay, ngunit ninanasa mong patuloy na kami po ay maging ganito. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagtuturo. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Salamat po sa inyong pagsama dito sa ating programang Tinapay Mula sa Langit at patuloy po ninyo itong subaybayan muli bukas sa ganito pong oras, alas 5:30 ng umaga para po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Malaya po ninyo i-share ang video na ito upang mas marami pa po ang maabot at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli po, magandang umaga and God bless us all.